Hello mga boss, gusto nyo rin bang mag-assemble ng sarili nyong DIY solar floodlight katulad dito? So testingin natin. On, off. O diba? Kung interesado ka, panoorin mo tong video yung gagawin ko. Tuturuan ko kayo, mabilis lang to mga boss. Tara, umpisa na natin. So ayan mga boss, bali magi-start tayo sa mga materialis nating gagamitin. Unang-una ay itong solar floodlight board. So lalagay ko yung link mga boss nito sa comment section. Yan. Ito yung nakikita nyo karimitan dun sa mga solar floodlight. So nakakabili po ng ganito. Ang specification po nito ay ito. Ayan, DX 60 watts. So 60 watts po itong ganitong klase ng ilaw. At meron po siyang indicator dito, kaya hindi kayo malilito. Susundan nyo lang yan. Battery positive, solar panel positive, solar panel negative, at battery negative. So apat lang po yung wire na ilalagay nyo dyan. Tapos yung the rest na to mga to ay mga protecting at charging board na nya. Tapos ito yung sensor at yung bar indicator sa battery. So ayan po, unang-una natin kailangan ay itong solar LED board na to mga boss. Depende sa inyo mga boss kung ilang watts ang gusto nyo. Pwedeng 25 watts, pwedeng 40 watts, pwedeng 60, pwedeng 100, 200. Yun. Depende po kung anong gusto nyo. Mamili na lang kayo dyan sa ilalagay kong link. Ang sumunod naman natin ay itong battery natin. Itong battery natin mga boss ay 32140 na LiPo4 na 15 Ah 3.2 volts. So nasa sa inyo na rin mga boss kung anong klaseng battery ang gagamitin nyo. Pwedeng 32650, 32700, at pwede ring lithium ion 18650. So sa akin mga boss, ito yung ginamit ko. Dalawang piraso na naka parallel connection. So pag parallel connection, lahat ng negative magka-connected at yung dalawang positive ay connected. So ang next naman natin mga boss ay itong BMS nya. Ayan o, 1S na BMS na 3 ampere yung charging current at discharge current. So ito po yan mga boss. Yan. So madali lang po maglagay niyan. Yung nakalagay na B negative, diyan po yung battery negative. Yung B positive ay para sa battery positive. Tapos yung P negative at P positive, diyan po yung output nya. Ito yung output na negative at positive output yung P positive. At ang sunod natin ay itong Type C port. Yan po. Yan ang lalagay natin na pang solar charging dito sa ating LED board na to mga boss. Imbis na solar panel, pwedeng ito yung Type C yung ilagay nyo. Or kung gusto nyo naman, pwedeng solar panel yung ilagay nyo. So sa akin, ang ilalagay ko lamang ay itong Type C. Tapos ang sumunod natin ay itong enclosure box natin mga boss. Ayan o, yung box natin paglalagyan. So yan, may rubber lang yan. Tapos nilagyan ko ng pandikit. So umpisa na natin. Mag-umpisa tayo sa ating battery. So ang capacity ng bawat isa nito mga boss ay 15,000 mAh or 15 Ah. So kapag pinarallel ay madodoble siya at magiging 30,000 mAh. Yan. At sa paglagay naman ng BMS mga boss ay ganito lang. Itong BMS natin, nilagyan natin ng wire. Ayan o. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung B positive ay para sa positive ng battery. At yung B negative naman ay para sa negative ng battery. So i-align lang natin. So ito yung positive. So i-align natin ang pag ganito. Yan. Kung mapapansin nyo, may rubber yun ha. Hindi siya nakadirect dito na nakalapad sa ating battery para elevate siya at hindi mag-short. Tapos hinangin lang natin dito. Or na ikabit na natin yung BMS at nalagyan na natin ng wire, ay kumuha tayo ng tester. Lagay lamang natin sa
DC at sukatin natin yung output kung nagising na ba yung ating BMS. So yan muna yan, at ito yung output nya, positive, negative. So walang output mga boss. Papapasin nyo, wala ha, wala. Balik na rin natin. Okay, wala. So kapag ganun mga boss, wag nyo munang isipin na sira yung BMS nyo. Ganito lang gawin nyo. Ayan, i-charge nyo lang siya direct doon sa BMS natin. Bali supplyan nyo lang siya ng 5 volts, at hintayin nyo lang ng ilang segundo, at tsaka nyo siya pwedeng tanggalin. Yan. Pagka ganyan, pwede nyo na siyang i-test ulit. Ayun, gising na mga boss. Meron na siyang output. Ayan, 3.3. Dito tayo sa wire nya. Ayan, okay, gising na. Dumako na tayo dito sa ating yan, solar floodlight board na to. So i-attach na natin ito dito sa ating battery. Yan, pansin nyo may rubber din yan, naka-elevate din yan dyan, hindi siya direct. Yan, center lang natin. So ayan, tapos sundan lang natin positive ay para sa battery positive. Ayan, ayan, positive wire ay para sa positive ng battery. Hinang lang natin. Ayan, tapos sunod ay itong wire naman na isa, wire ng negative ay papunta dito sa battery negative. Yan. Pag dinikit natin yung mga boss, iilaw yan, pero saglit lang. Yun. Okay na. Tapos ang isunod natin ay yung input para sa charging. So sa charging gagamitin natin na itong type C. Kung gusto niyo ng solar panel mga boss, pwede niyo ilagay yung wire ng solar panel dito. At kung gusto niyo naman dalawa ang charging niya, pwedeng pagsamahin yung solar panel at itong type C mga boss. Bali dalawa siya. So parang ganito. May option kayo, pwede niyo pagsamahin yung input ng solar panel tapos yung sa type C. Ayan, dyan. Ipaparallel lang yung mga boss. Positive to positive, negative to negative. Tapos dito. Dito mga boss, iiwasan yung magkabaliktad kasi napaka-sensitive ng board nitong solar floodlight board na to mga boss. Napaka-sensitive niyan. Pag kabaliktad lang kayo ng input, ay paniguradong sunog na itong mga piyesa na to. So subukan natin kung mag-charge mga boss. Ito. Yan. Subukan natin. Ayun, nakikita nyo mga boss, charging na siya. Okay. Then kapag binunot natin yan, automatic na yan mag-ilaw. Ayan, naka-default na siya. Tapos patayin natin by a remote. Hop. Yun. Okay na. Tapos ilagay na natin dun sa ating casing. Ayan. Ilalagay lang natin yan. So ayan, tanan. So dito mga boss, hindi ko pa siya binutasan para mailagay yung ating charging port kasi hindi ko pa siya napapa-finalize at may mga balak pa akong upgrade na gawin sa kanya. So kaya hindi ko pa siya ipinix kasi lalagyan ko pa rin yan ng solar panel input mga boss para in case na magandang sikat ng araw, pwede ako mag-charge sa araw sa solar panel at pag wala ay pwede sa type C. So ayan, lagay na natin at ibalik na natin yung cover nya. Ganyan lang mga boss gumawa ng sarili nyong DIY solar floodlight. On. Okay. Off. Alright. So bago natin tapusin yung video about dito sa paggawa natin ng DIY solar floodlight, ay sagutin muna natin yung ilang mga tanong na nababasa ko sa comment section.
So ang kalimitan tanong na nababasa doon ay, sir, paano po pumili ng tamang battery capacity at yung ilang bang watts ng solar panel ang match sa ganito pong DIY solar floodlight? So ganito po yun. Kapag bibili kayo ng solar floodlight board na kagaya nito, ay meron po yung specification at data sheet. Hanapin nyo lang yun at makikita nyo doon yung recommended na solar panel input, voltage at battery capacity. So parang ganito yan mga boss. Punta tayo sa online shop natin at papakita ko sa inyo. So ayan mga boss, parang ganito yung sinasabi ko. Ayan, makikita nyo kung ano yung voltage na specification na pwede sa kanya, 3.2 volts, tapos yung capacity ng battery na pwede sa kanya. Ayan, 4,000 to 6,000 mAh, 3.2 volts, tapos yung kanyang suggested na solar panel ay 5 to 6 volts, then 5 to 6 watts din po. Tapos sunod 40 watts. Ayan po sa 40 watts. Tingnan nyo na lang. 5,000 to 7,000 mAh ang recommended na battery. Tapos ang solar panel ay 5 to 6 volts na 10 watts. Sa 60 watts naman po ay ganito. Sa 100 watts ay ganito. Sa 200 watts ay ganyan po. Sa 300 watts ay ganyan. So yan po, may idea na kayo kung paano mag-match ng solar panel at battery capacity ng gagamitin sa ating mga DIY solar floodlight mga boss. So ayun lang mga boss, maraming salamat po at God bless po.